Kabanata 2801. Ang maliwanag na papuri ni Hora, sa katunayan ay isang palatandaan na pinansin niya ang talam ng Loren Divine, at dumating din si Severin sa parehong conclusion. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Hora ay nasa kaguluhan, at naramdaman niya ang kanyang paghinga. Hindi nakakagulat na sina Thumos at Sachin ay hindi nagawang manalo laban kay Severin, na ang huli ay may isang antas 5 proteksyon na banal na armas. Ang isang proteksyon na banal na sandata na nag-overcame ng 5 pagdurusa ay itinuturing na pangunahing kayamanan sa lahat ng mga banal na armas. Ang isang ordinaryong Supreme Paragon na nagmamay-ari nito ay maaaring maging walang talo sa anumang sitwasyon, habang ang isang semi-immortal na halimaw ay makakakita ng pagtaas ng hindi bababa sa 10 hanggang 20 kapag ang paggamit nito ay na-figure at maaaring umabot pa ng 70 hanggang 80 sa tamang mga circle. Halimbawa, ginamit ni Adrian ang antas ng banal na lupain ng Grundy 1, ang 3 banal na sandata sa baybayin ng silangang dagat at nagawa ang matinding pinsala sa kay Darius ng Dragonoid sa kabila ng pag-akyat laban sa 2 kalaban. Ang mga benepisyo na ipinagkaloob ng isang proteksyon na banal na sandata sa isang semi-immortal na halimaw ay hindi dapat ma-underestimate. Nagulat si Hora ngunit pantay na masigasig sa pagkuha ng talam ng Loren Divine ni Severin para sa kanyang sarili. Ang isang itsura ng kasakiman at inggit ay lumitaw sa kanyang mukha. Si Severin ay nakalok ang mga titig na may mga mata na nakamamangha kay Hora at nadama na parang ang kanyang buong katawan ay pinigilan ng hindi nakikita na presyon. Hindi niya inaasahan ng isang individual ng gayong lakas at taas na makagambala sa kanyang paglalakbay sa summon airship. Una niyang naisip na kailangan niyang harapin ang isang antas ng siyam na Supreme Paragon, subalit hindi niya inaasahan na ang assailant ay magiging si Hora, na hindi nagpakita ng pag-aalangan sa baluktot na mga patakaran para lamang patayin siya. Ang mga pagkilos na iyon ay isang malinaw na pagpapakita ng puot ni Hora kay Severin. Nakadama ng takot si Severin nang ang nakapaligid na puwang ay tumugas at nagdulot kahit na ang enerhiya sa kanyang katawan ay naging mahirap na paikutin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang talam na Loren Divine at tiningnan si Hora ng mahigpit. Malamig niyang sinabi, gumawa ka ng maraming pagsisikap na makagambala sa isang antas ng 4 na Supreme Paragon na katulad ko. Hindi ka ba natatakot sa aking Panginoon, si Adrian? Si Hora ay tumayo na nakapirm sa mid-air at naningkit ang kanyang mga mata. Ang isang nakasisindak na pagpatay na hangarin ay nagmula sa kanyang madilim na mga balintataw habang siya ay ngumisi. Hindi maliban kung siya ay maaaring magmadali dito sa oras. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang kanyang mga daliri, at itinuro ito patungo kay Severin. Sa isang iglap, isang mapanirang aura ang sumabog mula sa palad ni Hora, na nagdulot ng puwang sa paligid niya na kumikinang sa isang nakakatakot na kulog na ilaw. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang daliri sa direksyon ni Severin at malumanay na inilapat ang ilang presyon. Ang isang pulang fingerprint pagkatapos ay dumating na nagmamadali patungo sa kay Severin sa mabilis na bilis. Kasunod ng pagkilos na iyon, ang buong mundo sa loob ng 1,000 milya na radius ay na-frozen, ang space-time area ay nagbago ng malaki. Maraming mga patakaran ang gumuho at nakabuo ng isang nakakatakot na alon ng pagkabigla. Si Severin ay nahawakan ng takot nang makita ang eksenang iyon. At ang mga paninindig ng balahibo ay nabuo sa buong katawan bilang paalala na ang sitwasyon ay naging seryoso. Hindi siya mag-atubiling maiwasan ito sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ngunit dapat niyang isaalang-alang na ang kanyang mga asawa ay nasa airship ng summon sa likuran niya. Hindi kailanman tatalikuran sila ni Severin. Si Severin ay sumulyap sa papalapit na pulang fingerprint at huminga ng malalim habang pinasasalamatan niya ang kanyang pagpapasya. Sa susunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay tila naging isang espada, na nagpapalabas ng kakilakilabot na panuntunan ng swordsmanship. Ang mga patakarang iyon ay ibinuhos sa talam ng Loren Divine, na nagdadala ng ilaw at ningning sa espada sa kanyang kamay. Ang malawak na panuntunan ng swordsmanship ay nakalagay sa isang gintong thread sa harap niya na kahawig ng mga sinag ng ilaw sa pagsikat ng araw. Ang thread tulad ng sword beam ay agad na nag-clear sa puwang, nadala nito ang isang walang kaparis na kapangyarihan na nakipaglaban sa papasok na fingerprint. Isang nakakabingi na suntok ang narinig. Pinagmasdan ni Severin ang fingerprint ni Hora na tumama sa sword beam.
Isang malakas na shockwave ang naramdaman, na sinundan ng pagsabog ng maliwanag na liwanag. Ang tuntunin ng espada ay biglang tumigil at nabasag ng wala pang isang sandali. Sa kabilang banda, malakas pa rin ang pamamaraan ni Hora, kahit na hindi na kasing lakas ng dati. Namutla ang mukha ni Severin bilang tugon at napabuntong hininga siya. Hindi pa rin ako sapat na malakas laban sa halimaw na ito kahit na may hawak akong level 5 na proteksyon na banal na sandata. Mabilis siyang nag-react at pinakilos ang umaalo na enerhiya sa kanyang panloob na mundo, lalo na ang mabituing kalangitan na nagniningning. Ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga bituin ay namuo sa kanyang kamao, kasama ang nakakatakot na aura na nagdudulot ng pagbabago sa kalawakan na parang anumang oras ay maaaring masira. Habang papalapit ang fingerprint, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at naghatid ng isang malakas na suntok. Ang Stellar Punch ay yumanig sa kawalan ng isang mabigat na puwersa, at isang kamao na kasing laki ng gilingang bato ang tumama ng malakas habang hinihiwa ito sa hangin. Ang dumadagandong na echo ay umalangaw sa kalangitan nang sa wakas ay hiniranggan ni Severin ang fingerprint ni Hora. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay ay panandalian. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang banal na pamamaraan sa panahon ng maikling paghaharap, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili na nalampasan pa rin ni Hora. Ang pinakasimpleng mga galaw mula kay Hora ay nagdulot sa kanya sa isang krisis sa buhay o kamatayan. Hindi makatakas o masiguro ang tagumpay, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili na nahuli sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa Loren Divine Blade, na inaalerto ang kanyang sentido sa anumang kaguluhan sa paligid niya. Haha, siya ay malakas, ngunit siya ay malakas lamang sa iba pang mga mahihina. Sinabi ni Hora nang mapagmasdan ang kahusayan ni Severin sa panuntunan ng espada. Laking gulat niya na naabot iyon ni Severin sa kabila ng pagiging level 5 Supreme Paragon. Ang karaniwang antas ng siyam na Supreme Paragon ay maaaring hindi kinakailangang makabisado ang panuntunan ng swordsmanship tungo sa mahusay na tagumpay, ngunit nagawa ito ni Severin hanggang sa ang tingin sa kanya ng semi-immortal na si Hora sa ibang liwanag. Iyon ay sinabi, ang isang semi-immortal ay palaging magiging mas malakas kaysa sa isang pinakamataas na huwaran. Ang kanilang mga antas ng lakas lamang ay milya-milya ang pagitan. Bagamat nagawa ni Severin na harangin ang pag-atake ni Hora, tiningnan ni Hora si Severin bilang isang bahagyang mas mahirap na mahina. Tumingin siya kay Severin at mahinahong sinabi, "Sumuko at kukunin ko na lang ang iyong kaluluwa at ikukulong ka sa tore ng Evil Tribe. Baka iligtas ko pa ang buhay ng iyong mga asawa. Kung hindi mo gagawin, ihahatid kita sa iyong wakas sa aking 1,000 soul flag." Isang walang hanggan na pagdagsa ng makamulto na enerhiya ng Diablo ang bumulwak mula kay Hora, na ginagawang isang eksenang parang purgatorio ang walang tigil na espasyo. Ang panaghoy ng mga multo at pag-ungol ng mga lobo ay narinig kasabay ng napakasamang madilim na hangin. Malabo na madarama ng isa ang dalawang espiritual na kayamanan sa gitna ng mapang-akit na aura, at ang mga sandata na iyon ay kapantay ng isang proteksyong banal na sandata. Ang una ay ang laki ng kamao na tore na nagmumula sa hindi mabilang na pulang lotus na apoy at naglalabas ng napakalawak na presyon. Ang pangalawa ay ang 1,000 soul flag na nagpalabas ng hindi mabilang na matinis na hiyaw, na nagtanim ng takot sa puso ng lahat ng nakakita nito. Nahaharap sa banta ng mga pag-atake ni Hora, nakipagpalitan ng tingin si Severin sa kanyang mga asawa sakay ng summon airship. Masungit na sagot ni Diane, "Patuloy kang mangarap. Mas gugustuhin kong mamatay sa labanan kaysa hayaan mong ipahiya ang asawa ko." Nabahira ng galit ang mukha ni Gilda nang sabihin niya, "Hinding-hindi susuko ang asawa ko sa sinuman." Sinalubong ni Sheila ang kanilang damdamin. Ang pagkawala ng aming buhay sa labanan ay mas marangal kaysa sa pamumuhay bilang mga duwag. Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao nang marinig ang kanilang pasya. Ang kanyang level 5 Supreme Paragon attainment ay lumundag mula sa kanyang katawan, at hindi siya papayag na mahuli siya ng sinuman ng walang laban. Ang pagsuko sa pagkatalo ay isang gawa ng duwag lamang, at ang pagkamatay sa labanan ay tanda ng kagitingan. "Oh, how touching!" Isang masamang ngiti ang sumilay sa kulubot na mukha ni Hora. "Gagawin ko ang gusto mo at hahayaan kang sumali sa iba pang mga kaluluwa sa aking 1,000 soul flag."
Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay at nagpakita sa kanyang kamay ang madilim, na nagbabantang enerhiya ng Thousand Soul Flag. Marahan niyang iwinagayway ang watawat, at ang sandata ay sumabog na may nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Maging ang rules of heaven and earth ay hindi nakayanan ang puwersa at nauwi sa pagtanggal sa gumuhong puwang. Pinagpawisan si Severin nang masaksihan ang eksenang iyon. Ang kanyang level 5 Supreme Paragon Strength ay mabilis na lumundag sa kanyang katawan, at pinakilos niya ito upang labanan ang puwersa ng pagsipsip. Kahit pilit niyang pigilan, naramdaman pa rin niya na ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan ay mabilis na hinihigop patungo sa direksyon ni Hora. Namumula ang mga mata ni Severin. Iwagayway niya ang Loren Divine Blade sa kanyang kamay at pinakawalan ang panuntunan ng swordsmanship sa galit na paraan. Binuksan ng sword beam ang espasyong nakapalibot kay Severin habang sumusulong siya. Sinamantala ang pagkakataong iyon, umungol ng malakas si Severin, dahilan para uminit sa usok ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan. Nakipaglaban siya sa nagyayelong espasyo, at oras sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa lakas ng kanyang pisikal na anyo. Hindi nagtagal ay lumabas siya sa hindi nakikitang kumunoy na iyon at matagumpay na napalayo kay Hora. Bahagyang nagulat si Hora nang makita niya na talagang makakawala si Severin sa kontrol na hawak niya sa kalawakan. Ang lakas ng isang semi-immortal ay lampas sa imahinasyon ng isang level 5 Supreme Paragon. Hindi nag-aksaya ng oras si Hora sa paglansad ng pangalawang pag-atake. Ikinaway niya ang maliit na tatsulok na bandila sa kanyang kamay, at ang mga batas ng langit at lupa ay nagsimulang gumuho. Ang lahat sa paligid nila ay gumuho na parang isang eksena mula sa katapusan ng mundo. Sa isa pang alon, ang Thousand Soul Flag ay agad na naging maliit na bundok. Hindi mabilang na mga itim na daloy ng masamang enerhiya ang bumabagsak, at ang lupa sa ilalim ng mga batis na iyon ay bumagsak. Sa ilalim ng depth control ni Hora, hindi mabilang na mga multo na nakasuot ng itim na armor ang nagmarcha palabas ng Thousand Soul Flag. May mga regular na multo ng mga general, at mga kalansay. Ang mga entity na iyon ay nagtataglay ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na negatibong enerhiya na ginawa silang kasing lakas ng isang antas siyam na pinakamataas na huwaran. Ang aura nila ay malayong mas malakas kaysa kay Thumos at Sachin. Matapos ipatawag ni Hora ang kanyang mga compound mula sa bandila, iwinagayway niya ang kanyang mga kamay at nagutos, pagkatapos niya. Ang mga aparisyon ay umuungal sa tuwa sa masarap na kapistahan ng mga practitioner at nagmamadaling tumakbo patungo kay Severin. Nakaramdam si Severin ng nakakapanghinayang na pakiramdam ng kamatayan nang makita ang nangyayari. Itinaas niya ang Loren Divine Blade sa harap ng kanyang dibdib, at ibinuhos dito ang panuntunan ng swordsmanship mula sa kanyang katawan, dahilan upang ang Loren Divine Blade ay mag-mount ng sword rain attack. Nako, ang kinalabasan ay katamtaman sa pinakamahusay. Ang ulan ng espada ay maaari lamang pumatay ng 10,000 mga Royal Paragon level na mga multo, dahil ang mga nasa antas ng pinakamataas na Paragon ay natatakpan ng baluti sa kanilang mga katawan. Ang mga kilos ni Severin ay tila nagalit sa mga multo na iyon habang inilalabas nila ang kanilang mga duguan na bibig at sinugod si Severin ng mas taimtim kaysa dati. Si Severin ay nagkaroon ng kaunting oras upang mag-react. Sa isang iglap, isang skeleton soldier na nakasuot ng itim na armor ang inatake siya ng suntok. Ang espasyo sa paligid ni Severin ay gumuho, at ang ilog ng oras ay tila naapektuhan ng pag-ataking iyon. Ang aura ng skeleton soldier, na kalaban ng level 9 Supreme Paragon, ay tumaas sa langit. Napangiwi si Severin sa paghihirap ng maramdaman ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ay katulad ng isang bakal na pako na tumutusok sa kanyang balat at martilyo sa kanyang bone marrow. Nakatikim siya ng metal na tamis at agad na samuka ng dugo. Ahak! Tiniis ni Severin ang matinding sakit sa kanyang dibdib at iwinagayway ang Loren Divine Blade, na ang kapangyarihan ay sapat na kakilakilabot upang alisin ang kalansay. Nang makuha ang maikling sandali ng pahinga, ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama upang suriin ang kanyang pinsala. Gaya ng inaasahan, kahit papaano ay may kakayahan ng puting buto ng mga daliri ng skeleton na masira ang kanyang mga panlaban sa katawan at tumusok mismo sa kanyang laman.
Ang madilim at mapang-akit na enerhiya na nananatili sa paligid ng sugat at nagpapakita ng mga senyales ng pagkabulok, kaya hindi na kayang gamutin ni Severin ang sugat. Damn it! Napabuntong hininga si Severin. Kumuha siya ng 2 energy restoring pill mula sa storage ring at pagkatapos ay tumayo upang lumaban. Ang bawat slash ay nagawang ilabas ang isang halimaw na ang lakas ay katumbas ng level 9 Supreme Paragon, ngunit tila walang katapusan ang bilang ng mga halimaw. Napapaligiran pa rin siya ng mga ito sa kabila ng kanyang pagsisikap na patayin sila. Lumala ang mga pinsala ni Severin habang nagpapatuloy ang labanan. Puno siya ng dugo, lalo na ang kanyang dibdib at laylayan ng kanyang damit. Ang sitwasyon ay tila madilim habang siya ay huminga ng malalim at nakatitig kay Horus sa malayo. Napuno siya ng panghihinayang nang mapagtanto niyang hindi niya dala ang Green Emperor's Tower. Ang isang walang kamatayang sandata tulad ng Green Emperor's Tower ay malamang na makakayanan ng isang semi-immortal na tulad ni Horus ng walang gaanong abala. Nakaramdam si Severin ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso kasunod ng mga kaisipang iyon. Iyon ba ang bumalik sa Grundy Uno Sacred Land? Ang Green Emperor's Tower ay tila nakadama ng isang uri ng tawag mula sa loob ng paraiso ng kuweba at agad na nagbuga ng berdeng ilaw. Nang maglaon ay lumiit ito at umikot ng mabilis habang ang berdeng ilaw sa itaas ay humiwas sa puwang at mabilis itong pinaalis. Si Adrian na nag-iisa sa loob ng kuweba ng paraiso ay nagising siya sa biglaang pagbabago. Bago niya malaman kung bakit nawala ang Green Emperor's Tower, nagbago ang ekspresyon ni Adrian nang matanggap niya ang distress call ni Severin. Ito ay masama. Nasa panganib si Severin. Mabilis na pinunit ni Adrian ang kawalan at dumiretso sa Nine Heavens. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe kay Amethyst sa pamamagitan ng kanyang divine senses. May problema si Severin. Ililigtas ko siya. Paki-activate ang formation para protektahan ang sekta. Nang inig ang katawan ni Amethyst nang marinig yun. Agad niyang inangat ang ulo niya at nakita niya ang isang sinag ni Adrian na mabilis na naglaho sa langit. Siya kahit na ang pagkamit ng isang antas siyam na pinakamataas na huwaran ay maaaring madama kung ano ang nangyari. Sa larangan ng digmaan, napangisi si Horus nang makita niyang nadidistract si Severin. Naghahanda ka na bang sumuko o naghahanda ka na bang magpakamatay? Iyon lamang ang mga pagpipilian na magagamit ni Severin, hindi bababa sa opinyon ni Horus. Ang iba pang mga opsyon, bilang pagtakas, ay halos imposible. Tinakpan niya ang buong lugar gamit ang kanyang enerhiya at pinakialaman ang panuntunan ng space-time. Kahit na nagpadala si Severin ng distress signal para humingi ng tulong kay Adrian, walang paraan para mahanap ni Adrian ang espasyong iyon. Sorry to burst your bubble, but the answer is not, malamig na sabi ni Severin sa kabila ng mabigat na paghinga sa pagod. Ikaw talaga ang matigas ang ulo. Ngumisi si Horus. Tinapos niya ang larong pusa at daga kasama si Severin at itinaas ang kanyang palad upang bigyan si Severin ng huling hagupit na kamatayan. Sa sandaling iyon, gayunpaman, isang berdeng ilaw ang humiwas sa kalawakan mula sa labas ng mundo at naging sanhi ng pagkawasak ng nagyayalong space-time barrier. Mabilis na lumipad ang berdeng ilaw na halos dumaan sa palad ni Horus. Ngunit iyon lang ang naging dahilan ng pagkadurog ng kanyang palad. Ano iyon? Hindi makapaniwalang sigaw ni Horus. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2805. Hindi nagtagal ay napansin ni Horus na nabasag na ang kanyang braso. Napangiwi siya sa sobrang sakit. Siya ay nag-channeled ng kapangyarihan ng mga patakaran upang takpan ang sugat at sinubukan upang muling buuin ang sirang kamay. Kung tutuusin, ang isang semi-immortal na matandang halimaw ay sapat na malakas upang maperpekto ang 2 sa 3 katangian ng espiritu, kakanyahan, at enerhiya. Iyon lang ang ginawa niyang powerhouse sa buong Blue Realm. Halos marating na niya ang dulo ng landas na kanyang pininde, at ang mga panuntunan ng langit at lupa na kanyang ginawa ay naperpekto na rin. Ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang patak ng dugo, gayon din ang pag-aayos ng mga sirang kamay, ay maaaring magawa ng madali. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakagawa si Horus ng isang napaka-disconcerting na pagtuklas,
ang kanyang semi-immortal na katawan ay nagsimulang gumuho kasunod ng mga sugat na natamo. Ang lugar kung saan naputol ang kanyang kamay ay tila naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan na sumisira sa kanyang katawan. Paano ito naging posible? Ang aking katawan ay naging isang semi-immortal. Kailangan ko lang na maabot ang malaking tagumpay sa aking solar na espiritu upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at maging immortal. Paanong naging mahina ang katawan ko? Napaungol si Horus sa takot habang namamanhid ang kanyang anit. Nang walang oras upang isaalang-alang ang kanyang susunod na hakbang, kumuha siya ng ilang elite quality na mga tableta at itinapon ito sa kanyang bibig. Sabay-sabay niyang pinakilos ang kanyang enerhiya at ginamit ang kapangyarihan ng mga panuntunan upang pigilan ang pagkalat ng sugat. Noon ay napagmasdan ni Horus ang berdeng ilaw na ikinasugat niya. Ito ay ang maliit na tore na kasing laki ng palad na nakahover sa harap mismo ni Severin. Ang kulay ng tore ay purplish gold, at ang ibabaw nito ay tila may makinis na inukit na mga pattern na naglalaman ng nakatatakot na kapangyarihan ng langit at lupa. Matapos maramdaman ang nakakatakot na aura mula sa Green Emperor's Tower, ang mga balintataw ni Horus ay marahas na lumiit at sumigaw, Iyan ay isang walang kamatayang kayamanan. Bilang isang matandang halimaw mula sa isang sagradong lupain na nangingibabaw sa Blue Realm sa loob ng hindi mabilang na mga taon, si Horus ay nagkaroon ng maraming karanasan at alam ang isang walang kamatayang kayamanan nang makita niya ito. Wala siyang pag-aalinlangan na ang maliit na berdeng tore sa kamay ni Severin ay ang tunay na kayamanan. Ang kapangyarihan ng isang immortal na sandata ay malayong mas malakas kaysa sa isang level 5 na proteksyon na banal na sandata tulad ng Loren Divine Blade. Para sa simpleng katotohanan na ito ay isang mahiwagang sandata na ginagamit ng mga immortal, na naglalaman ito ng hindi bababa sa 3,000 mga patakaran na nagbigay daan dito upang dalhin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa di kalayuan, napabuntong hininga ang kaawa-awang si Severin na balot ng dugo habang nakatingin sa tore na nasa harapan niya. Naisip niya ang tungkol sa tore sa isang mahirap na sitwasyon, at tumugon ito sa kanyang pagkabalisa sa kabila ng paghihiwalay ng 10,000 milya ang layo. Iyon ay walang iba kundi ang kakaibang pakiramdam na nagpatibay kay Severin sa kabila ng kanyang kaba kanina. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumipad ang tore sa kanyang palad. Ang malamig at mabigat na texture ay agad na naging sanhi ng pagkulo ng fighting spirit ni Severin. Ang nakatatakot na aura ng mga alituntunin ay pumailan lang sa kalangitan mula sa kanyang katawan, na nag-alis ng mga madilim na ulap na ilang libong milya ang taas sa kalangitan. Tumingin si Severin sa maasim na mukha na si Horus at mahinahong sinabi, Kung pipilitin mong wakasan ang buhay ko, wala na akong magagawa kundi gamitin ang trump card ko. Malungkot na bamantong hininga si Horus sa biglang pagliko ng mga sitwasyon, na kinutya lang ni Horus si Severin dahil sa pagiging matigas ang ulo at panunuyan ng tangkaing pigilan siya ni Severin sa kabila ng pagiging level 5 Supreme Paragon lamang. Nako, si Horus pala ang nagpakatanga. Nanatiling mahigpit ang ekspresyon ni Horus habang nakatingin kay Severin na may kaunting takot at kataimtiman. Hindi niya inaasahan na ang ni Severin ang isang walang kamatayang sandata bilang trump card, dahil halos walang sinuman sa lahat ng sagradong lupain ang maaaring magkaroon ng ganoon. Kahit na si Horus ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at kinatatakutan ng marami bilang isang semi-immortal, ang walang kamatayang sandata na nasa harapan niya ay nagdulot pa rin ng panginginig sa kanyang gulugod. Kasabay nito, naisip niyang palaisipan na magkakaroon nito si Severin at hindi maiwasang sumpain ang kanyang swerte. Napakaraming sekreto ni Severin sa kabila ng pagiging level 5 Supreme Paragon. Para bang ang pagkakaroon ng Loren Divine Blade bilang kanyang level 5 na proteksyon na banal na sandata ay hindi nakakagulat, at mayroon din siyang immortal na sandata. Hinala ni Horus na si Severin ay maaaring reincarnation lamang ng isang dating immortal. Immortal man siya o hindi, hindi mahalaga. Wala pang nakatakas na nakaharap sa akin. Marahas na bulong ni Horus habang tinatitigan si Severin. Papatayin kita, kukunin ang iyong kaluluwa at alamin kung ano ang iba pang mga lihim na mayroon ka. Biglang sumugod si Horus at nagpakawala ng maliwanag na itim na kinang mula sa Thousand Soul Flag. Ang napakaraming mapang akit na enerhiya ay tila nagpapataas ng sigla ng mga kalansay at maltong nakapaligid sa kanya.
Hindi na nakipagsapalaran si Hora at nagluwa ng isang subo ng dugo matapos kagatin ang dulo ng kanyang dila. Binago niya ito sa lumalakas na kapangyarihan ng paghahari ng pagkawasak at ipinadala ito sa kanyang mga minions na tila nakakuha ng malaking pagtaas ng lakas pagkatapos na masipsip ang kanyang kakanyahan at dugo. Ang mga may lakas ng level 8 Supreme Paragons ay agad na umakyat sa level 9 at mahigit 100 sa kanila ang sumugod kay Severin sa isang iglap. Nang masaksihan ang eksenang iyon, naging malamig ang ekspresyon ni Severin habang sumisigaw. Hinihiling mo. Inihagis niya sa kanyang kamay ang Green Emperor's Tower na pinadala ito sa hangin na parang bulalakaw. Ang mga multo at kalansay na tinamaan ng tore ay agad na naging balahibo ng itim na usok at tuluyang nalipol. Napatay ni Severin ang mahigit 100 halimaw sa loob lamang ng ilang sandali. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Hora. Naglabas siya ng isang malakas na aura na nakamamatay na tila naganap sa kanyang harapan na nag-ukit ng halos 100 talampakan na espasyo sa kanyang harapan. Si Severin ay bumubulusok ng fighting spirit habang sinisira niya ang mga multo at kalansay mula sa Thousand Soul Flag. Ang kanyang mga damit na may mantsa ng dugo ay nakabalot sa kanya tulad ng isang layer ng kulay dugo na baluti at ang itim na buhok sa kanyang mga balikat ay lumilipad sa hangin habang ang kanyang aura ay tumagos sa kalangitan. Ang pagkawasak ng mga kaluluwa sa loob ng Thousand Soul Flag ay naging sanhi ng pagbaba ng grado ng kayamanan at hindi na ito maituturing na isang pinakamataas na antas ng espiritual na kayamanan. Sa sobrang galit, pinikit ni Hora ang kanyang mga mata at sumigaw. Babayaran mo ito. Sa sandaling iyon, ang tore ng Evil Tribe na natatakpan ng ambon na nakalatag sa likuran niya ay sumabog sa isang itim na masamang glow. Ang enerhiya ng isang level 2 na protection na banal na sandata ay dumurog sa espasyo ng walang awa. Sa isang iglap, bumukas ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa na bumubuo ng hindi mabilang na malalaking bangin na nagbuga ng kumukulong magma. Itinaas ni Hora ang kanyang kamay at gumawa ng mga selyo sa kanila at ang Darkness Tower ay bumangon habang ang nakakatakot na kapangyarihan nito ay lumundag patungo kay Severin upang sugpuin siya. Humakbang pasulong si Severin at hinawakan ang Loren Divine Blade para ilabas ang isang sinag ng espada na kulay bahaghari. Sky Soil Heptagold Sword Energy. Isang maraming kulay na sinag ng espada ang lumitaw sa likuran niya na parang umaagos mula sa dulo ng ilog ng panahon mula sa tagal ng daan-daang milyong taon na hinihiwa ang isang daanan sa walang laman. Ang enerhiya ng gininto ang espada ay kumikinang ng walang tigil tulad ng ningning mula sa isang Diyos. Matapos ilabas ang maraming kulay na sword beam, nagpatuloy si Severin at galit na pinakilos ang enerhiya sa loob niya upang magpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Stellar Punch, Dharma Energy Spatial Cleave. Pinuno ng mga banal na ilaw ang kalangitan at pinaliwanagan ang malalawak na kahabaan sa kawalan. Ang kanilang labanan ay naging isang paligsahan ng walang kapantay na lakas habang ang kanilang enerhiya ay tumagos sa kalawakan at sinira ang mga banal na tanikalan ng kaayusan. Ang malakas na resulta ng kanilang labanan ay nagkaroon din ng epekto sa nakapalibot na space-time. Bagamat noong una ay pinalakas ito ni Hora ng napakaraming enerhiya, na naging solid ang shockwave ng kanilang labanan ay winasak ang lahat sa loob ng ilang libong milyang radius. Kasabay nito ay ang paglitaw ng magulong enerhiya mula sa kawalan. Sa itaas ng larangan ng digmaan ang Nine Heavens ay tila nabaligtad habang ang kalawakan mismo ay nagdusa mula sa kapangyarihan. Matapos makipagpalitan ng ilang daang suntok, ang bugbog at basang dugo ni Hora ay natatakpan ng maraming sugat. Siya ay nanginginig ng hindi mapigilan dahil sa natitirang kapangyarihan ng Green Emperor's Tower na kumakalat sa sugat sa kanyang putol na braso. Nang makita niyang hindi niya nagawang talunin si Severin kahit na gumawa ng ilang dosenang galaw, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Hora. Ang patuloy na pag-atake ni Severin ay nagdulot sa kanya ng takot sa pinakamasama. Ilan pang divine technique ang mayroon ng batang ito. Sinulyapan ni Hora ang gumuguhong espasyo sa paligid niya at naramdaman niyang lumubog ang kanyang puso. Hindi ko na kayang i-drag ang laban na ito. Kailangan ko siyang patayin sa lalong madaling panahon. Kapag ang Nine Nether Space na kanyang nilikha ay nabasag na, ang shockwave ng labanan ay aabot sa libo-libong milya sa isang iglap. Mararamdaman ito sa Midland North Sea at maging sa East Plain.
Kung mangyari yun kung gayon marami sa mga semi-immortal na iyon ay halos tiyak na maalarma. Kung malaman ni Adrian na ang kanyang disipulo ay kailangang magdusa sa mga kamay ni Hora, ito ay lubos na ibinigay na si Adrian ay gagawa ng todo upang wakasan ang buhay ni Hora. Bagamat nagsimula na ng digmaan, ang dalawang puwersa, ayaw ni Hora na maging katalista na nagpasiklab ng isa pang digmaan sa pagitan ng semi-immortal. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang maglagay ng bitag sa napakalayong lugar. Dahil doon sinulyapan niya ang mga sugat sa kanyang katawan at tiniyak na hindi ito nakamamatay kahit na maraming sugat. Ang tanging bagay na bumabagabag sa kanya ay ang sugat na ginawa ng Green Emperor's Tower kanina. Ang mga patakaran mula sa tore ay patuloy na nagtagal na labis na ikinadismaya ni Hora. Ang sitwasyon ay hindi mas mahusay sa pagtatapos ni Severin. Ang kanyang berdeng robe ay nagkaroon ng kulay maroon at ang kanyang aura ay nagsisimula ng humina. Ang kanyang pisikal na katawan na kadalasang kasing lakas ng isang banal na proteksyon na sandata ay natatakpan ng mga sugat na napakalaki na ang kanyang mga buto ay nalantad. Nanginginig ng mahina si Severin habang hawak niya ang espada sa isang kamay at ang tore sa kabilang kamay. Alam niya na kaya lang niyang mabuhay ng ganoon katagal dahil sa Green Emperor's Tower. Kung wala ito matagal na siyang patay kahit na mayroon siyang tulong ng isang level 5 na proteksyon na banal na sandata tulad ng Loren Divine Blade. Huminga siya ng malalim at malamig na tinitigan si Hora sa hindi kalayuan. Ang enerhiya sa loob ng kanyang cell universe ay tumatakbo ng overtime upang punan ang walang laman sa kanyang panloob na mundo. Huminga ng malalim si Hora at mahinahong sinabi, "Isa ka sa mga bihirang henyo na pinilit akong gamitin ng aking trump card. Walang kahit isang ordinaryong level 9 Supreme Paragon ang makakalaban niya lalo na ang level 5 Supreme Paragon, ngunit umasa si Severin sa Green Emperor's Tower at sa Loren Divine Blade para matiyak ang kanyang kaligtasan. Kung si Severin ay hindi naging miyembro ng Grande Uno Sacred Land na pumatay sa dalawa sa kanyang mga disipulo, labis na pahalagahan ni Hora ang kanyang talento. Agad niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila at bumunot ng dugo. Ang essence ng dugo ay naging liwanag ng dugo na tumagos sa Darkness Tower na kasing laki ng bundok. Ang aura sa itaas ng sandata ay lumundag at napuno ng hindi mabilang na Crimson Thunderbolts. Sa sumunod na segundo isang makapal na kidlat ang tumama kay Severin, nadala nito ang buong bigat ng panuntunan ng pagkawasak. Ang kidlat ay tumagos sa kawalan at nabasag ang nagyayelong espasyo ng oras na parang salamin. Namanhid ang anit ni Severin nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura na nagmumula sa mapanirang kidlat na iyon. Ang isang hindi nakikitang puwersa ay tila nagpahirap sa kanya na naging sanhi ng lahat ng enerhiya sa kanyang katawan na tumigil sa pag-ikot. Masama ang kutob ni Severin nang mangyari iyon. Sa isang iglap isang malamig na simoy ng hangin ang damaloy mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo at ang mga balahibo sa kanyang katawan ay tumindig. Ang pulang kidlat ni Hora ay dumating sa bilis ng kidlat at kinailangan ni Severin na gamitin ang Green Emperor's Tower para harangan ito. Ang sumunod na nangyari ay naging dahilan upang ang mga balintataw ni Severin ay marahas na lumiit. Dumiretso ang kidlat sa tore at tumama sa kanya. Mabilis itong dumating kaya halos wala ng oras si Severin para makapag-react. Ang paparating na kidlat ay nag-iwan kay Severin na walang naramdaman kundi kawalan ng pag-asa. Ang trump card ni Hora ay sapat na malakas upang lampasan ang depensa ng isang walang kamatayang sandata. Buong buhay ni Severin ang sumagi sa kanyang isipan dahil pakiramdam niya ay seliado na ang kanyang kapalaran. Hindi ka makakatakas dito, si Hora isang tinig ang umalangaw-ngaw sa kalangitan na tila kidlat sa mga tainga ni Severin. Pagkatapos ay nakita ni Severin ang isang figure na tumatawid sa kanyang harapan sa bilis ng liwanag. Itinaas ng figure ang kanyang kamay na tila salungat sa mga alituntunin ng mundo at naglabas ng berdeng ilaw na pumutol sa kawalan. Nailigtas si Severin at nakahinga siya nang maluwag nang makita si Adrian sa tabi niya. Malamang kailangan mong ayusin ang libing ko kung huli ka ng isang segundo. Si Adrian na may nakakatakot na ekspresyon ay sinaman ng galit na titig si Severin at sinabing, "May nerbiyos kang magbiro sa ganoong okasyon. Hindi ako makakarating sa tamang oras kung ang Green Emperor's Tower ay hindi nabasag ang kawalan at naglakbay hanggang dito.
Sigurado na ang pagkamatay ni Severin kung mas mabagal si Adrian. Inamin niya na si Hora ay may isang napaka-kapaki-pakinabang na paraan ng pagtiyak na ang espasyo na kanyang itinakda ay imposibleng makita ito mula sa labas ng mundo. Kahit na ang isang semi-immortal na tulad ni Adrian ay hindi makakarating sa oras sa pamamagitan ng pag-asa sa pagdama sa mahinang aura ni Severin. Dahil lang sa na-dismantle ng tore ang espasyo kaya niya nahanap si Severin. Bumagsak ang ekspresyon ni Hora nang makita niyang pati ang kanyang trump card ay nabigo na patayin si Severin at sa halip ay dinala si Adrian sa unahan. Damn it! Malakas na nagmura si Hora. Walang segundo na natitira tumalikod siya at naghanda upang buksan ang isang ruta ng pagtakas sa kawalan. Ang pagdating ni Adrian ay naging ganap na walang kabuluhan upang ipagpatuloy ang laban dahil ang pagpatay kay Severin ay naging imposible na ngayon. He cursed under his breath at tumalikod na para umalis. Ang nagliliyab pa ring si Adrian ay hindi napapaalisin si Hora ng ganoon kadali. Ang 5 talampakang berdeng talam sa kanyang kamay ay sumambulat na may malamig na liwanag at isang kakilakilabot na hanay ng mga alituntunin ang dumaan sa kalupaan sa loob ng ilang libong milya. Isang paungol na tunog ang tumagos sa hangin at nabasag ang kawalan. Samantala hindi umupo si Severin na walang ginagawa. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at mabilis na iniluwa ang kanyang dugo patungo sa Green Emperor's Tower. 3,000 kasulatan ng pilosopiya ang lumitaw sa lilang gintong ibabaw ng Green Emperor's Tower. Pinagsama-sama ng banal na liwanag ang Mar-Ingle ngunit kakilakilabot na aura ay naghiwa-hiwalay ng madilim na bitek sa nakapalibot na kawalan. Wala pang isang segundo ang tore ay nawala sa lugar ng napakabilis at tinamaan si Hora habang siya ay tumakas sa kawalan. Dahil sa malakas na impact siya ay nahulog mula sa kawalan sa gulat at siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Pagkatapos ang sword beam ni Adrian ay humiwas sa kawalan at damapo kay Hora, na hiniwa ang kabilang kamay nito. Ang pinsala ay nagpadala ng isang alon na kumalat sa kanyang semi-immortal na katawan. Si Hora ay lubhang nasugatan. Adrian, galit na umungol si Hora. Ang kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang mamamatay tao na aura ay napakalakas na halos tila nahayag sa pisikal na anyo. Sapat na ang tore ni Severin na pigilan siya. Ang pagkakaroon ng parehong sandata na nagpasabog sa kanya palabas ng kawalan lamang upang ang kanyang braso ay pinutol ni Adrian ay nagpalala pa. Dahil ang lakas ni Adrian bilang semi-immortal ay katulad ng kay Hora, nagawa ng huli na sugpuin ang pinsala bago agad na gumamit ng mga panuntunan upang muling buuin ang naputol na braso. Gayunpaman mas mahina ang aura niya kaysa kanina. Dahil alam niyang hindi siya ang kalaban ni Adrian, haharapin niya ang isang napakahirap na pag-asa kung ipagpapatuloy niya ang laban. Galit na pinandilatan ni Hora si Severin at nanginginig na lumingon. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinaghiwa-hiwalay ang kawalan na lumikha ng daanan para sa kanyang pag-alis. Hindi yun naging maganda kay Severin nang umisi habang puno ng dugo ang mukha. Tinatanggap mo ba ako para sa isang pushover? Ang sama ng loob natin kung hindi mareresolba ay tiyak na maglalagablang. Kung papayagan si Hora na umalis, kailangan ni Severin na gugulin ang kanyang mga araw sa pag-aalala kung siya ay matarget muli. Kinagat niya ulit ang dulo ng dila niya at dumura ng isa pang subo ng dugo sa tore. Sa isang iglap ang Green Emperor's Tower ay sumabog sa berdeng liwanag. Maraming mga batas ang mabilis na nag-condensed at nabuo sa tuktok ng tore na nagiging isang chain of order na umuungal sa hangin sa bilis ng kidlat. Hindi nakalimutan ni Severin na may isa pang semi-immortal sa tabi kaya itinaas niya ang kanyang kamay at inihagis ang Loren Divine Blade kay Adrian sa tulong ng enerhiya. Master, gamitin ang espadang ito. Ang Loren Divine Blade ay malamig na gumalaw at ang napakaraming alituntunin na magkakaugnay dito ay nagparamdam kay Adrian na parang may hawak siyang isang solemn na nabundok. Ang kayamanan na ito ay kamanghamanghang. Saglit na namangha si Adrian sa aura ng level 5 na Protective Divine Weapon. Tiningnan niya ang nag-aalalang si Severin at parang napilitang magtaka kung paano ito nagawang e-upgrade ni Severin sa loob ng wala pang 2 buwan, at sa 3 antas din. Hindi yun oras para magtanong dahil handa na si Hora na tumakas.
Ang mga powerhouse ay madalas na nangangailangan ng mas mababa sa isang bahagi ng isang segundo upang harapin ang kanilang mga suntok at agad na itinaas ni Adrian ang kanyang kamay upang i-activate ang kanyang malawak na enerhiya pagkatapos matanggap ang Loren Divine Blade. Sa wakas pinakawalan niya ang Mar-Angel na aura ng isang semi-immortal. Sa susunod na sandali hindi mabilang na mga panuntunan ng banal na liwanag ang nagtagpo sa Loren Divine Blade, at ang gilid nito ay napakatalim na maaaring tumagos sa balat ng isang tao ng ilang libong milya. Bahagyang iwinagayway ni Adrian ang kanyang kamay at biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang kahanga-hangang lakas ng espada na umaabot ng ilang libong milya ang haba. Ang lakas ng espada ay mabilis na lumabas na hiniwa ang lahat ng dinadaanan nito at naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo. Kakaalis lang ni Hora noon at kaunti lang ang oras para mag-react. Nang maramdamang nasa panganib ang kanyang buhay agad siyang umatras mula sa kawalan at sinubukang iwasan ito. Pagkaraan ng ilang milya ang layo nakita ni Hora ang isang Divine Chain of Order na bumagsak sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Ang Mar-Angel na kapangyarihan ng banal na tanikala na iyon ay bumasag sa kawalan sa loob ng ilang libong milyang radius. Ang mga elemento kasama ang magulong enerhiya at spatial rift ay bumulwak mula sa kawalan. Ang lupa sa ibaba ay hindi nakayanin ang napakalaking puwersa at lumubog ng ilang dosenang talampakan sa ibaba. Ang mainit na magma ay bumaril sa kalangitan na parang mga haligi ng tubig na umaabot sa halos 1,000 talampakan ang taas. Pinunasan ni Hora ang malamig na pawis sa kanyang noo na nanginginig pa rin sa takot. Nagpapasalamat siya na mabilis siyang nakapag-react. Iniwan na siya ng tore na sugatan at nanatili pa rin sa sugat ang mga panuntunang ginawa nito. Ang kanyang putol na braso ay hindi na gumaling at lubhang naapektuhan ang kanyang lakas. Nang dumating si Adrian, walang awa na hiniwa ang kanyang braso at naramdaman ni Hora na nakatanggap siya ng napakatinding suntok. Bagamat umasa siya sa kanyang makapangyarihang semi-immortal na pangangatawan upang muling buuin ang mga naputol na braso, gayunpaman ay tumama ang aura sa kanyang katawan. Ang isa pang welga ng banal na kadena ng kaayusan ay malamang na magbalat sa kanya ng buhay kung hindi direktang papatayin siya. Kabanata 2810. Hindi nagtagal ang ginhawa ni Hora. Isang gintong bahaghari ng espada ang biglang lumitaw sa kanyang paningin, palaki ng palaki habang papalapit sa kanya. Napakabilis ng pagdating ng bahaghari ng espada at napakalakas ng aura nito kaya nang inig ang kaluluwa ni Hora at nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang anid. Ang bahaghari ng espada na umaabot ng libu-libong milya ang haba ay tumakip sa langit, na parabang hinati nito ang kalangitan sa dalawa. Tinitigan ni Hora ang papalapit na sinag ng espada at sumigaw na. "Oo, naiintindihan ko na. Ibubuhos mo na ang lahat mo rito, Adrian." Ang isang semi-immortal na may hawak na antas 3 banal na sandatang panangga ay kayang pataasin ang kanyang lakas sa labanan ng ilang porsyento. Noon ay umasa si Adrian sa kanyang antas 3 banal na sandata upang makipag-sabayan kina Daryl at Darius nang hindi nawawala sa lamang. Nang ipahiram ni Severin ang Loren Divine Blade kay Adrian, lalo pang tumaas ang lakas at kapangyarihan nito sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, ang pag-atake ay walang awa at nagmula sa tunay na galit ni Adrian. Halos tiyak na nadagdagan pa nito ang lakas ng kanyang atake. Natakot si Hora sa paparating na pag-atake at napagdesisyunan niyang hindi kayang harapin iyon ng direkta. Ginamit niya ang Darkness Tower at ang Thousand Soul Flag upang harangin ang atake sa pag-asang mabibigyan siya nito ng oras para makatakas. Sa kasamaang palad, hindi inaasahan ni Hora na ang kanyang 2 sandata ay mababasag at sasabog sa mga piraso sa sandaling dumikit ang mga ito sa banal na sandata. Nagpatuloy ang natitirang lakas ng sinag ng espada, dala ang Mar-Angel at walang hanggang presyon ng mga batas ng langit at lupa habang patuloy itong sumugod kay Hora. Napamura si Hora nang makita iyon. Wala na siyang oras para mag-isip. Agad niyang pinakilos ang kapangyarihan ng mga batas upang bumuo ng panangga sa paligid ng kanyang katawan. Kakaporma pa lamang nito nang tumama ang bahaghari ng espada. Agad na nagkaroon ng pagsabog at nagpadala ng napakaraming shockwave. Ang shockwave na nakikita ng mata ay kumalat sa lahat ng direksyon at nagpagalaw sa kawalan. Naramdaman ang pagyanig nito sa buong Midland at North Sea.
Sa gitna ng pagsabog, itinapon si Hora palayo ng shockwave. Ang kanyang kasuotan ay naging punit-punit, at ang kanyang buong katawan ay natakpan ng dugo at laman. Maging ang kanyang mga buto at laman loob ay nakikita na. Maraming gintong dugo ang tumutulo mula sa sugat at pinapatay ang mga elemento habang bumabagsak sa lupa. Kung hindi dahil sa matibay na buhay na taglay ng kanyang makapangyarihang semi-immortal na katawan, pakiramdam ni Hora ay namatay na siya noon pa man. Kasabay nito, humina ang kanyang aura at tila bumabagsak ang kanyang antas tungo sa isang pinakamataas na paragon. Lubos siyang nagalit at nagkimkim ng matinding puot kina Adrian at Severin. Naharangan ang kanyang daan ng pagtakas. Nasa harap ang Green Emperor's Tower habang nasa likuran naman si Adrian na may hawak na Loren Divine Blade. Lalong nagpaalab sa galit ni Hora ang sitwasyon. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila upang maglabas ng dugo at agad na sumugod kay Severin. Isa itong tangkang atakihin si Severin at pilitin si Adrian na pumili kung ililigtas ba si Severin o ang patakasin siya. Iyon na lamang ang tanging paraan para makaligtas siya. Ngunit ngumisi si Adrian nang makita iyon at agad na winisiwas ang Loren Divine Blade para sa isa pang hiwa. Pagkatapos hiwain ang kawalan, napuno ng banal na liwanag ang langit at tumama kay Hora nang may walang kapantay na lakas. Gumuho ang mga batas sa paligid niya at ang espasyo ay naging abo. Dahil dito, napunit din ang katawan ni Hora. Sinubukan ng kaluluwa sa loob niya na paikutan ang mga batas ng langit at lupa upang ayusin ang kanyang katawan, ngunit tuluyan itong napigil ng kapangyarihan ni Adrian. Nawalan ng pag-asa si Hora nang makita niyang wala ng saysay ang paglaban. Hindi ako susuko sa kanila. Pinakilos ni Hora ang natitira niyang kapangyarihan at sinindihan ang kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, tila may isang maliwanag na araw na lumitaw sa kawalan.